Pedro! Tata! Pedro! Bel, be aurato, Padre! Bel! Bete! Habag na nawa kayo ni Yesu Cristo! Habag na nawa kayo ni Yesu Cristo! Kaya ka na wala ka rito upang iligtas ang iyong mga alipin. Isa ka huwad ng Diyos! Anong sinabi ko sa iyo, dakilang ama? Sa pulong ito ay ako ang Diyos! Matabang! Masdan mo ang mga bangkay na alipin ng isang tahimik na Diyos! Padre Diego, ang kararating po lamang ay si Pedro Calungsor, isang Bisaya. Pedro Calungsor, Bisaya. Padre, At ito naman po, Padre, si Ignacio, ang laging maaga. Ignacio. Padre Diego, ¿tiene algo que decir al grupo? Bueno. Nalulugod akong tanggapin kayo sa ating misyon. Naway matulungan ninyo ako kasama ang iba pang paring Hiswitang Espanyol na ating susunduin sa Mexico sa pagpapalaganap ng mabuting salita ng Diyos sa mga katutubo ng Islas de las Ladrones. Di ka makatuog, Pedro. dili. Nalipay og gigulbaan ang akong gibati sa atong pagbiyahe. Saka ang nagawat sa atong atoan. Ingon ra ba sila nga ang mga chamorro, kuno mga barbaro? Kinsay nag-ingon nimo? Ingon sa mga istorya, sila kuno gikaon, ang ilang kaugalingong unod, putlo nila ang lawa sa tawo, unya ilang kanon. Ignacio, dili na dugdan sa Dios. Walay gihimo ang Dios nga dawtan. Unsa man kung tinuodi ay, unsa man ang atong buhaton. Mga jeta og kinasing-kasing sa Dios nga iyang papahawaon ang yawa nga anaa sa mga tao. Kamusta ka, Pedro? Mabuti, Padre. Napansin ko, madalas mong basahin ang doktrina Kristiyana. Opo, Padre. Yun po ang bilin ng tatang ko sa akin. Mabuti at binabasa mo ito ng madalas. Marami kang matutunan dito. Subalit nais din ng Diyos na maging bata ka, Pedro. Nais niya na magsaya ka, gaya ng ibang bata. Magmamadaliin ang iyong paglaki at pag-unawa sa lahat ng bagay. Subalit, Padre, baka magalit ang Diyos kapag higit ang aking paglalaro kaysa sa magdasalan. Iho,
Tatagpuin ka ng Diyos kung saan ka naroon. Sa ngayon ay may nais akong gawin mo para sa akin. Ano po yun, Padre? Alagaan mo ng lubos ang krusipihong ito. Dala ko yan mula Espanya. Alagaan mo ito ng lubos habang nasa tungkulin tayo sa misyon. Padre, ang ganda nito. Bienvenidos. Yo soy Pedro Jiménez. Esta es mi nieta, Esmeralda. Bienvenidos. Magalahi Kipuja. Padre Cadeñoso, Padre Casanova. Jefe Kipuja, hemos venido en una misión de paz. En el nombre del Rey de España, nuestro superior, el Padre Diego de San Vitores, querría establecer una comunidad católica amistosa en tus islas. Queríamos enseñarles los mandamientos de Dios y el camino a la salvación. Don Francisco de Mendoza, kung ikalulugod ng kagalang-galang na padres, ay higit na naunawaan ni Magalahi Kipuha ang salitang Tagalog at Bisaya kaysa salitang Kastila. Padre Tomás, Padre Pedro, Lorenzo de Morales dice que el jefe habla tagalo y bisaya, así que nos sugiere que los empleemos para hablar con Magalahi y su gente. Kung mamarpati ninyong malaman, ay nagkaroon ng pagkawasak ng bapor na Nuestra Señora de la Concepcion dito sa Pulo noong taong 1638. Maraming Tagalog, Bisaya at Pampanga ang nanatili dito mula noon. Natutuwa kami at dala niyo ang kapayapaan at hindi digmaan sa aming pulo. Nais namin marinig ang hatid ninyong magandang balita. Ang aming mga kababayan ay may sariling kaugalian at paniniwala na tiyak kong igagalang ninyo. Magalahi, hindi kami pumunta dito para palitan ang mga paniniwala ng inyong mamamayan. Makakaasa kayo na sila ay makakapili ng kanilang paniniwalaan. Maligayang pagdating. Maaari niyo sunduin ang inyong mga kasamahan bukas ng umaga. Kapayapaan sa inyo at sa inyong mga kababayan. Hatiyarin mo! Magalahi Kipuha, ako ang dapat tumalik sa iyong mga paa sa pagpahintulot mo sa amin na tumuntong sa inyong lupa.
Evangelii secundum Matteum. Mga anak, ituloy lang natin ang misa. Hangarin namin bigyan kayo ng lupa upang maitatag nyo ang inyong tungkulin. Tanggapin nyo ito bilang pagpapatunay ng ating pagkakaibigan. Nalulugod ang aming mga puso at naunawaan ninyo ang dahilan ng aming pagtungo sa inyong pulo. Gawin nyo ang nais nyo sa lupang binigay ko sa inyo, Padre. Tatamnan namin ang binhi ng pananampalataya ang lupain ito na maghahatid ng magandang ani. Iniyayaan tayo ng Diyos ng isang kaibigan kay Magalahe Kipuha, ang ating kaibigang Jose Torres, ang mamumuno sa kabataang kalalakihan sa pagpapatayo ng simbahan kung saan makapagdarasal ang lahat. Itatayo natin ang simbahang Dulcismo Nombre de Maria de la Santísima Familia Mariana. Narito tayo para sa isang misyon ng kapayapaan paghatid balita. Wala tayong itataguyod na kampo militar sa pulo. Kung sino man sa inyo ang may dalang armas, Ay pinagbabawal din na gamitin ito, maliban lamang sa pagtatanggol sa sarili. walang makikipagtalik sa katutubong kababaihan. Pinagbabawal ko rin ang pag-inom ng alak. Higit na ang tuba, ang ating tungkulin dito ay magbinyag sa karamihan. Akayin sila sa kaligtasan, himukin ng mga katutubo sa pananampalatayang Kristiyano. Maraming sakripisyo at pagdurusa ang hihingin sa atin. Subalit tayo ay magpupumilit dahil sa pagmamahal natin kay Heso Kristo. Nilason ng mga paring misyonaryo ang mga Espanyol at mga Indio sa Pilipinas.
Kaya't dito sila itinapon ng mga namumunong Kastila. Kung tayo'y hindi mag-ingat, tayo'y susunod sa kanilang kulam. Kailangan natin gawing lahat upang sila'y maiwaksi. Iwaksi! Iwaksi! Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum. Mga binatilyo! Halikayo! Halikayo! Tuloy! 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 Huwag kayong mahiya! Tuloy! Kung dalubhasa ang iyong hinahanap para sa iyong pangangailangan, meron kami rito. Siya, si Ma Oritao. Betilio! Ito! Mga hangal! Ito ang tunay na daan sa langit! Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Unsaon di ay? Kung gamay lang ang imong dakop nga isda. Hangtod nga naa, kay pagtuo sa Ginoo. Dili ka mahutdan og grasya. Iyang pulang sa iya, ug labaw pa sa imong gikinahanglan. Ang imong makaplagan. Dili ba tagot mon? Kung gamay lang ang imong dakop. Dili gyud tagot mon og uhawon. Uban sa Dios. Maskig duha lang kabuk ang atong madakpang isda. Sa tabang niya, sakto pa ni tunga-tungaon sa atong barangay. Gimingaw lang ko ni tatay ug nanay. Nahinumduman sad na ako ang akong mga igsoon sa Cebu. Abi nimo, Pedro, tungod nila ug ngano kung niuban aning misyon. Makatabang og dako sa akong pamilya sa Bisaya. Ang akong gitaon dinhi. Sa pamilya nimo? Lisod kaayo ang kinabuhi namo sa Bisaya. Kugihon kaayo sila tatay ug nanay. Diligid sila muhunong sa pagtrabaho para namo. Ilang buhaton ng tanan aron lang mabuhimi nga ilang pamilya. Ug tinuod, mas maswerte gyud ka kanako. Swerte man tantanan, Ignacio. Swerte gyud ta kaya dunay Dios nga nagpangga kanato. Dili baya, Pedro. Nagkalisod gyud mi. Lisod pa kaayo sa mga nagkalisod. Bay, ang pagkapobre, di mao'y hinugdan aron magkalisod-lisod. Hinuon mauman gani, magpaduol kanato kay Kristo.
Recordad todos, estáis compitiendo para el honor de vuestra patria. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ignacio! ¡Ignacio! Ganan los indios. ¡Viva España! ¡Viva el rey Felipe! Espes nostra salve, ade clamamus, exules Kyrie, ade suspiramus, venetes et vete, in hac lacrimam vale. Pedro, Padre. tú y los demás recoged las imágenes paganas de las casas. Sí, Padre. Ignacio. Padre, ¿y qué hacemos con ellas? Sunugin niyo yan. Indios! Ignacio! Tabangan naman kami narinig kay Pedro! Isa kapit na kagabi! Halika nga maligo! Pedro! Hoy! Agustin! Dali na! Ayaw!
Pagbati mga kaibigan. Di nyo kami kaibigan! Pagbati Magalahi Hiraw. Wala kayo pahintulot dito! Isang babala, dakilang ama. Huwag ka na muling daraan dito. Marahil ay nais ng Diyos na dumaan kami rito upang ibahagi sa inyo ang mabuting salita ng kaligtasan, kaibigan. Upang baguhin ang aming mga kaugalian? Upang lasunin ang aming mga isipan ng inyong mga kasinungalingan? Upang ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Madre! Hindi ako katulad ni Matapang na madaling inyong napaniwala at nabinyagan bilang Kristiyano! Ang Diyos Ama ang pumukaw sa kanyang puso, Magalahi Hiraw. Dakilang ama, sa pulong ito ay ako ang Diyos. Salita ko lamang ang susundin ng mga kasamahan. Kumain na kayo! Bago ko kayo ilibing sa inyong mga hukay! Kumain kayo! Balitaan mo ba yung nangyari kay Lorenzo? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Dinukot ng mga katutubo ang kanyang mga mata. Nakakatakot talaga ang mga tsamoro. Kawawa naman si Lorenzo. Marahil ay mahirap mawalan ng paningin. Pedro, nais kong ipaalam sa iyo na hindi ko nagagamitin ang salaming ito. Bakit po, Padre? Hindi matuwid na magmamayari ako ng isang bagay na higit sa iba. Naalala mo ba nung huli akong kumain ng huling dagat? Ganito rin ito, Pedro. Hindi ako dapat magtamasa ng isang bagay na wala ang iba. Nauunawaan ko, Padre. Subalit, paano po kayo makakita na maayos? Siya ang dahilan kung bakit isinusuko ko ang paggamit nito. Upang higit ko makita ang lahat. Pagdating ng panahon, mauunawaan mo rin ako, Pedro. Paano kayo makakita, Padre? Makakakita ako, Pedro. Ikaw ang magiging mata ko. Opo, Padre. Ako po magiging mata niyo. Sa ngayon ay tulungan mo akong itali ito sa ating bewang upang akayin mo ako sa buong pulo. Mula ngayon, ikaw na ang magiging gabay ng iyong ama. Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Huwag ka sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Galangin ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Huwag kang magnanakaw.
Huwag ka magbintang at huwag ka magsisinungaling. Huwag ka magnanasa sa hindi mo pag-aari. Huwag ka magnanasa sa hindi mo asawa. Su Excelencia, la vida en las Marianas se ha vuelto difícil. Nos estamos quedando sin comida, sin ropa y otros bienes. Le pedimos a su amable Excelencia que nos envíe algunas provisiones para nuestra misión. Galing! Ito'y pinagbabawal. Ang lahat ng bagay na dumadaloy sa ilog na ito ay marumi. Ang ani na hatid ng ilog ay sinumpa. Patawad Magalay Hiraw. Patawad po sa paghihimasok namin sa ilog. Huwag ninyong abusuhin ang aming pahintulot na manatili dito sa aming pulo. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang kahit sino man sa inyo. Patawad muli, Magalay Hiraw. Sa susunod, ay kilikitiling ko na ang inyong mga bungo. At siya kong patadaluyan sa sinumpang ilog. Pasaylo ako, mga amigo. Nakaihi naman ko sa akong purol. Bakit ba sila galit sa atin? Hindi sila galit sa atin. Hindi lang natin sila naiintindihan na lubos. Padre! Sarielto! ¡Una emboscada! Manuel, lleva a Padre Morales y a Padre Medina a un lugar seguro. ¡Esto! Vamos a intentar distraerlos. ¡Pero Sarielto! ¡Haz lo que te digo! ¡Es un orden! ¡Padre! Dali! Sulaini! Kung naa kay gusto isulti o iampo, ipaagi na lang sa kanta. Ah, Ang kanta, isa sa paagi para maipahibalo nimo ang imong gibati. Kada kuhit sa kwerdas. Murag usa ka, pakiluoy sa Diyos.
mahal ka ni Yesu Kristo, kaibigan. Kung yan totoo, bakit ako tinaboy dito sa pulo? Masaya aking buhay sa Pilipinas. Nagkakalakal sa Intramuros at Cavite. Nang ako'y itaboy dito ng bangka na dala ng isang bagyo. Dahil may layunin siya para sa iyo. Marahil ay nais siyang mapunta ka rito sa pulo upang mamuhay kasama ang mga katutubo at magpalaganap ng kanyang salita. Hindi pa huli ang lahat, subalit kailangan tanggapin mo siya sa sakramento ng binyag. Kung gayon, Padre, binyagan niyo ako. Ano ang nagaganap? Ang biri ng Guadalupe! Ang biri ng Guadalupe! Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Patris et Filii Spiritus Sanctis. Amen! Amen! Tigil! Otista! Otista! Tigil! Carl! Will! Asegúrate de que estés salvo. Sí, Padre. ¿Qué haces, hijo mío? Padre. Esta es obra del diablo, capitán. Mire, el diablo, si pudiera, no permitiría que ni una sola alma se salve. Pero nuestro Dios es más poderoso que el diablo. Ang kwento ni Jesucristo. Halimbawa, may isang pastol na may isang daang tupa. Nawala ang isang tupa at inikot siya. Hinahanap niya. Hinahanap niya ang tupa na nawawala. Kwento ni Jesucristo. Halimbawa, may isang pastol na may isang daang tupa. Tupa. Iyahin mo ko. At may nawalang isang tupa. May nawalang isang tupa. Parinig. Ang gagawin ng pastol, aalis siya. Iiwan niya ang mga tupa para hanapin ang nag-iisang tupa na mawawala. Makikita niya yan. At nilalagay niya ang tupa sa balikat. At magkakasama sila ulit ng lahat ng tupa niya. At sila'y magiging masaya ulit. El Señor es mi pastor,
nada me falta. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Pedro! Dali na, Pedro! Pedro! Kadyod lang, amigo Ignacio! Pedro, dili na ako gusto ang imong gihunahunang buhaton. Ignacio, doon ay sa maran nga katutubungan nang hinahanglan sa atong tabang. Delikado nga tabangan na to. Ang ingon nilang katutubo. Dinawabaya, imong gisulti og nga naman. Basing og duol lang ang mga naghimo anan niya. Ug unya kita. Mugawas nga dili maayo. Maghimo nga sila masuko ka nato. Basta ato silang tabangan. Atong kabubuton nga mga maayo Kristiyano, nga tabangan ang mga nanginahanglang og tabang. Pedro! Pedro! Dili na to idol ang atong kaugalingong sa peligro. Buhaton nato ang maayo, Ignacio. Sundon nato ang atong mga gitudlo sa mga katutubo. Apan. Wala na apan-apan, Ignacio. Kung gusto nimo mauna, sige, pauwi na. ¿Puedo hablar contigo, Pedro? Señor Lorenzo, estoy hablando con Dios, señor. ¿Quieres decir que estás rezando? Yo veo que los demás jóvenes también rezan, pero no tan frecuentemente como tú. Creo que no saltas ni un día de oración. Me ofrezco a Dios todos los días, señor. En silencio. A Dios le comprendo mejor en el silencio, señor. Como usted escribe todos los días. Pero, señor, ¿puedo preguntarle? ¿Por qué escribe todos los días? Para dejar constancia de los acontecimientos de nuestro tiempo. Para dejar constancia de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Cuando llega el momento en que ya no estamos aquí en la tierra, la palabra de Dios será la única verdad que permanecerá. Padre Diego tiene razón. Ahora veo, tú amas mucho a Dios. Todos lo amamos, Señor, pero hay personas que tienen miedo a demostrar cuánto aman a Jesucristo. Pedro, halika. Pedro! Pedro! Dagan, Pedro! Kamusta na si Padre Diego? May sakit pa din. Hayaan mo ipagdarasal namin ang kanyang paggaling. Salamat, Padre Diego.
Inumin niyo po itong mainit na sabaw upang gumanda inyong pakiramdam. Huwag na, Pedro. At ako'y nag-aayuno. May sakit po kayo, Padre. Tama ka, iho. Marahil ay hindi naman mamasamain ang langit kapag ininom ko ang sabaw nito. Makinig ka sa akin. Sabihin niyo lang po sa akin ang kailangan niyo, Padre. Kung maaari ay bawasan mo ang iyong pag-alala sa aking karamdaman. Ituon mo ang iyong isip sa pagpapalawig ng salita ng Diyos. Nais kong pumunta ka sa pulo at ipagpatuloy mo ang pagturo sa mga katutubo ng magandang balita ng kaligtasan. Subalit, sino po mag-aasikaso sa inyo? Huwag mo akong alalahanin, iho. Hindi ako pababayaan ng lahit. Gawin mo ang nararapat. Gawin mo ang nais ng Diyos. Ang aking puso'y nangungulila sa Diyos amang dakila. Gabay ko sa aking paglalakbay sa panahong nalulumbay. Pedro! Unsa man ang imong gibuhat diri? Nangarana ako sa Diyos. Ha? Sa maanyag nga dalaga ka mangharana. Sa Diyos ko gusto mangharana, Ignacio. Ang giharanahan nato, mao ang atong mga hinigugma. Kay gigugmaman na ako ang Diyos. Pedro, isulti ra gyud unsa kalawom ang imong pagigugma sa Dios, amigo. Way utlanan. Ang paghigugma hangtod yun sa kamatayan. Ay, ambot nimo, Pedro. Hipólito, vamos a entrar en la casa. Oigo gritar a los niños. Les debe de pasar algo. Agustín. Mga kapatid, anong nagaganap dito? Hangal! Mamamatay ka ng bata! Hipólito, huwag ka na pumasok dito. Dasal ka na sa Diyos mo! Hangal ka! Patay bata! Mga kapatid. Hipólito! Padre! Padre! Jesus Maria. Padre Luis! Agustin! Tuwas na kayo mga kaugalingon! Dili kita biyahan diri! Mauban ka sa ako! Manay! Nawalan ako ng isang matalik na kaibigan, Pedro. Si Padre Luis ay isang tunay na katuwang sa pananampalataya. Lahat po tayo malungkot, Padre. Ako'y malungkot, Pedro. Subalit naninibugo rin ako sa pagpanaw ni Padre Luis. Sa anong dahilan po, Padre? Naninibugo ako sa pagpanaw ni Padre Luis sa dahilang kapiling na niya ang ating manilikha. Kasama na niya ang ating Diyos Ama. Ikaw ba, Pedro? Hindi mo ba ninais na makasama ang ating Diyos Jesucristo? Pinapangarap ko po makilala ang ating Diyos Ama.
mangyari pa't isang araw, makikita mo rin ang ating Diyos Ama. Kaya kailangan paghandaan natin ang araw na yon. Ano po tayo maghahanda, Padre? Sa pagpatupad sa nais siyang gawin natin sa buhay natin dito sa lupa. Ang mahalin siya higit sa lahat at mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa Kanya. Napangarap ko yan, Padre. Napangarap kong isang masayang kamatayan upang makilala ang ating Diyos Ama. Kapitan Santa Cruz. Padre, si solo me hubiera creído. Ninguna de estas cosas habría pasado. Kung nakinig ako sa iyo, Kapitan, mas marami pa ang dugo na dadanak. At paano ang dugong ibinuwis ni Padre Luis at Hipolito, Padre Diego? Ito ay dugo ng mga martir. Ganun pala. Walang problema kapag ang binubuwis ay dugo natin at hindi ng kaaway. Kinalulugdan sila ng langit. Ito ay dugo na binuwis ang ngalan ni Jesucristo. Na siya ring dugo na ipinapahiyang dakilang Espanya. Ang tunay na kahihiyan dito ay sa kabila ng ating kapangyarihan ay hindi natin mapanatili ang kapayapaan sa islang ito. Nunca es cuestión de poder, capitán. La paz es el único camino para llegar al amor. Si tomamos represalias contra ellos, no habrá paz. Y no hay amor donde no hay paz. Kapangyarihan ang daan upang makamit ang kapayapaan, Padre. Hindi, Kapitan. Ang kapangyarihan ang sumisira sa kaluluwa. Sa mapangarib na panahon gaya ngayon, Padre, kapangyarihan ang magtatanggol sa kaluluwa laban sa dyablo. Kung tutuusin, Kapitan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa Espiritu Kristiyano. Padre, bakit po kailangan mamatay mga tao? Upang paalalahanan tayo na may kabilang buhay, Pedro. Namamatay ang ating katawang lupa upang mabuhay ng walang hanggan kasama ang ating Diyos na manunubos sa langit. Kung tayo po'y mamamatay, makikita po natin si Jesucristo? Kung ganun po, Padre, bakit po takot ang mga tao mamatay? Takot ang mga tao mamatay sa dahilang nababatid nila na sa araw ng pagpanaw, inabigo sila sa hiniram nilang buhay sa lupa na tanggapin ng Diyos at ang buhay na walang hanggan. Marahil ay masakit po mamatay, Padre. Ang kamatayan ay pagsuko lamang ng katawang lupa, Pedro. Ang higit na mas mahirap ay isuko ang iyong buhay bawat araw para sa Diyos. Padre! Senador! Padre! Adios, mis padres. Adios, Padre Diego. Adios. Que Dios nos ampare. Vamos?
Padre Diego. Padre Franciscus Guerra. Padre. Padre Francisco Solano. Padre. Adiós. Bueno, Pedro Calungsor, ya es hora de despedirse. Adiós, padres. Hay algo que quiero que tú hagas, Pedro. Cuídale bien a Padre Diego. Se lo prometo, Padre Luis. Se está haciendo mayor y cada vez más débil debido a las dificultades que se presentan en la misión. Apóyale siempre. Es como un padre para todos nosotros. Eres un buen chico, Pedro Calungsor. Espero que vuelvan, padres. Sí, lo haré. Te lo prometo. Por ahora quisiera ir a contar al mundo entero todo lo que está pasando aquí en el nombre de Cristo. Adiós por ahora, padres. Adiós, Pedro Calungsor. Adiós. Ahora te bautizo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Magsisi ka at baguhin ang iyong kinagawian. Ang ating Diyos at manliligtas na si Hesu Kristo ay hinihiling na isuko mo ang iyong pakikiapid. Madali para sa iyo sabihin, Padre. Dahil kailanman, hindi ka nagkaroon ng Katolik na babae. May mga panauhin pala tayo. Ano ang kailangan ng magas? Ito ang tinutukoy ko, Padre. Papaano ko isusuko isang magandang nilikha? Magsisi ka ngayon o harapin ang paghuhukom. Dios míos, ex toto corde penitent me. Omnium miorum peccatorum, iaque detestor, quia peccandum. Pedro, ang krusipigo! Padre Lopez, bakit po ibang Diyos ang sinasamba ng mga Chamorro? Dahil hindi pa nila tinatanggap ang ating manunubos na si Jesucristo. At tayo bilang mga Kristiyano ay tungkulin natin na akayin sila sa tunay na Diyos. Paano naman po kung akayin naman nila ang iba sa kanilang pinaniniwalaang Diyos? Nasusulat sa banal na aklat na darating ang panahon at marami ang maniniwala sa mga naghahayag na sila ay Diyos. Ang iba ay magkakaroon ng di pagkakaunawaan sa kaugalian at paraan ng pananampalataya. Pero sa pagbabalik ni Jesucristo, ang magiging sukatan na lamang ay kung ikaw ay naging tunay na alagad niya o tinalikuran mo ang alituntunin ng Kristyanismo. Indios, informad a vuestros compañeros que a partir de ahora queda prohibido ir al bosque. Pero tenemos que ir allí a recoger leña, capitán. Es peligroso recoger leña en estos tiempos. Pero los padres necesitan madera para hacer crucifijos. ¡Impertinente! ¿No desentendáis mis órdenes? No, capitán, no.
Padre, aquí tiene el cadáver. La otra inocente, víctima de su paz. Hindi mo ako kailangan kutsain, Kapitan. Wala sa isip ko ang pangungutya, Padre. Makinig kayong lahat. Sa bisa ng kapangyarihang iniatang sa akin ng dakilang Espanya, mahigpit kong pinapatupad ang batas dito sa lupaing walang Diyos! Kapitan Juan de Santa Cruz, hindi ito ang kagustuhan ng Diyos. Ito ang kagustuhan ng hari, Padre. Ito ang batas ng Espanya. Don Juan de Santiago, te ordeno que vaya a arrestar a todos los implicados en este crimen. Sí, capitán. ¿Quiere que detengamos a todos los chamorros? ¿Cuántos más arreste mejor? Que sea una lección para todos. Arreste a todos esos malditos chamorros. Sí. Hindi ko pa hihintulutan ang karahasang ito, Kapitan. Ito ang justisya, Padre. Gusto kong tandaan mo na ako ang pinuno ng misyong ito. Tungkulin ko lahat na nagaganap dito. At tungkulin ko rin panatiling buhay kayong lahat. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Padre, magpahinga po muna kayo. Pedro, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Hindi ito ang kagustuhan ng Diyos. Ilan ninyo ang panlulupig na ito? Por orden del rey de España, el rey Felipe IV, detenemos a todos los involucrados en la muerte de José Peral. Wala kayong karapatan na lupigin na sino man! Tenemos derecho de hacer lo que nos dé la gana. Somos España. El que se resista será arrebatado por la fuerza. Panahon na upang palisin natin ang mga misyonaryo. Niyurakan nila ang ating kaugalian. Si Padre Demo at ang mga misyonaryo ay inago nila ang ating kapangyarihan at panimitagan. Pinaso nila ang isipan ng ating mga kababayan na naniwala sa kanilang Diyos. Kailangan natin pigilin ang kahis na ito. Nararamdaman ko ang inyong mga paghihirap sa kamay ng mga mananakot. Hindi ko pa hintulutan ng mga banyaga na pamunuan ng ating mga kababayan sa sarili nating lupa. Nagsusumaw kami. Pamulungan mo ang isang pag-aalsa laban sa kanila. Patuloy ang paghimok ng mga Kastilang misyonaryo sa mga kasamahang katutubo na sumamba sa kanilang Diyos. Ako'y pagod na sa panghihimasok ng mga Kastila sa ating kasakitan. Wawakasan ko ang kanilang kapangasan! Panahon na upang ipagtanggol ang ating kalayaan. Lusubin natin ang San Ignacio habang sila'y hindi nakahanda. Siya nating gagawin. Ihanda ang lahat ng ating mga mandirigma sa paglusob sa San Ignacio. Lilipulin natin lahat sa kaharian ng langit! Ang mga dayuhan ay nararapat na manatili na lamang sa kanilang bayan. Hindi natin sila kailangan upang mamuhay na maligaya. Matiwasay ang pamumuhay natin dito sa pulo at wala nang hinahangad pa. Ang atin nila ang kaalaman
ay nangat lamang ang ating pangangailangan at hinibok ang ating pagnanasa. Ang tingin nila sa atin ay mga barbaro. Kailangan ba natin silang paniwalaan? Sa mapagkunwari nilang pagtuturo sa atin ay nasuhulan nila tayo. Nanganga silang agawin sa atin ang ating kalayaan na mahal natin nang higit pa sa ating buhay. Pinipilit nila tayong paniwalain at nabulagan ang ilan na maniwala sa kanilang salita. Kinukutya tayo ng mga Kastila dahil sa ating kahirapan, kamangmangan at katamaran. Subalit kung tayo ay mahirap, kaya lang sabi nila, ay ano ang hinahanap nila dito sa atin? Kung hindi nila tayo kailangan, bakit inilantad nila ang kanilang sarili sa panganib? Upang ipadama ang sarili nila sa atin. Ano ay dahilan ng kanilang pagtuturo? Kundi ang baguhin ang ating kaugalian at pasunurin sa kanilang batas hanggang sa mawala na ang pinahalagahan nating kalayaan na pamana pa sa atin ng ating mga ninuno. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa gitna ng ating kakulangan. Ilan lamang sila! Madali natin silang masusupril! Higit tayong malakas sa ating inaakala! Mapapalaya natin ang ating mga sarili sa mga panyaga! Babawiin natin ang ating kalayaan! 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 Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama siya sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga magpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Halika na, umuwi na tayo. Tatang, baka pwedeng iwan niyo po Ano ba yung tinuturo nyo? Wala akong pakialam. Wag, hayaan mo na. Mapalad ang malilinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Padre, Salamat, Manuel, sa pagharap mo sa panganib upang sabihin sa amin ang binabalak nila. Subalit hindi namin hangad na lumaban. Don Juan de Santiago, prepárese para defender el campamento. Kapitan Juan de Santa Cruz, hindi tayo magpapairal ng karahasan. Mamagitan ako sa mga katutubo para sa kapayapaan. Sa ngalan ni Haring Felipe, tungkulin namin ay pagtanggol ang korona ng Espanya. Itigil mo ang kahangalang ito, Kapitan! Wala tayong dapat ang pag-usapan, Padre. Prepárese el campamento. Preparen para defender la corona de España. Ahora está claro que defendemos dos reyes distintos. Solo hay un rey, Padre. Sí, hay un solo rey. El verdadero rey. Y su nombre no es Felipe, capitán. Su nombre es Jesucristo. Preparad para defender la corona de España. Sí, sargento. ¡Rápido! 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 La guerra es una pasión inútil. Llena el corazón del hombre con una ira sin sentido.
el día 11 de septiembre de 1671. Los chamorros lanzaron un ataque contra el recinto de San Ignacio. 31 de nuestros soldados y los asistentes indios, con gran coraje y determinación, se enfrentaron valientemente con el enemigo. Un pequeño revuelo se produjo cuando una choza fue incendiada. Intenté negociar la paz con los chamorros. La guerra finalizó con un milagro de la lluvia y el 21 de octubre finalmente se llegó a la paz. Si el corazón del hombre está lleno de odio, es solo el amor lo que puede aplacarlo. Los corazones de los hombres se corrompen fácilmente por la maldad, sin el amor de Dios. ¡Capturarlo! ¡Atadlo! ¡Asegurad que esté bien atado! En el nombre del rey Felipe IV, quedas capturado. ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Vamos! Eres un malvado, Hirao. Nunca triunfarás sobre España! Mga bugtat! Kayo ang demonyo dito sa aming paraiso! Empieza a contar las horas que te quedan en este mundo. Te voy a mostrar lo que puede hacer el poder de España contra criaturas malvadas como tú. Sinungaling! Mga nagpapanggap na tagapaghatid ng magandang gawain. Gayong ang nais nyo lamang ay samantalahin ang kayamanan ng aming pulo! Pa! Hoy al mediodía, Hirao, te unirás a las calaveras de tus antepasados. Lisanin nyo ang aming bayan! Padre Diego, mire lo que su gesto de paz nos ha costado a cambio. Hicimos lo que había que hacer, sargento. El cristianismo no debe imponerse a la gente por medio de la espada.
¿Y qué será ahora de nuestras vidas? ¿Acaso no importamos? Sería bueno dominar a los nativos Saura antes de ser matados por los bárbaros. La sangre derramada en el nombre de Cristo alimentará la fe. Así que hemos venido aquí para morir. Hemos venido aquí para ser sacrificados a los nativos y satisfacer su sed de sangre. Hemos venido aquí para salvar a estas almas. Vinimos aquí para traer a esta gente la buena nueva de la salvación. Si morimos intentándolo, nuestra sangre no será derramada en vano. Pero si le place, sargento, saldré ahí fuera a negociar la paz con los nativos yo mismo. Mis hombres y yo vamos con usted. No, sargento. Salgo ahí fuera con la Armada del Cielo y no con la Gran Armada Española. Padre! 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 Bumalik ka sa mga kasama natin. Hindi, Padre. Sasama ko sa inyo. Hindi mo kailangan sumama, iho. Subalit, Padre, hindi kayo pwede tumuloy na wala inyong mga mata. Kung ang inyong mga mata, naalala niyo po ba? Padre! 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 Gising! Padre Diego! Padre Diego! Padre! Padre! Padre gising! Padre! Isa ka ng malayang nilalang, Hiraw. Nakipag-ayos na si Magalahi Kipuha para sa kapayapaan. Tinanggap niya na ang ilang alintuntunin gaya ng misa, pagbinyag sa mga bagong silang na sanggol at pagpadala sa kanyang anak para mag-aral ng katekismo. Hiraw, ito ang kalooban ng Diyos. Pagpalain nawa ka ikaw ng Diyos, kaibigan.
Palagi na lamang tayo nagdarasal, naghihirap para sa Diyos. Pero minsan, hindi niya tayo pinakikinggan. Kuya, narinig tayo ng Diyos. Nakikita niya tayo ng Diyos. Pedro, makinig ka sa akin. Isa ka lamang binatilyo. Kapag bata ka pa'y punong-puno ka ng pag-asa. Naging bata rin ako minsan. Nangarap ako ng magandang buhay, pero nasan ako ngayon? Hanggang ngayon, naghihirap ako. Kailan matatapos yung paghihirap ko? Kuya, nakikita ng Diyos ang ating paghihirap. Pero ang ginagawa niya, pinanonood niya lamang tayo, Pedro. Hindi. Lagi nating kasama ang Diyos. Kuya, ayaw mo ba mahanap ang Diyos? Walang Diyos. Minsan yung walang Diyos. Imulat mo yung mga mata mo. Lagi natin siya kapiling. Sa bawat paghihirap, Kuya, lagi natin siya karamay. Hindi ba nakikita ang buhay natin dito kabag-kabag? Yung wala nga laman ng ating sigmura. Subalit ang walang lamang tiyan ay hindi hamak na higit sa walang lamang kaluluwa. Tatang! Naalala ko po si Tatang. Akala ko po nakita ko siya dito sa Tumhong ngayong araw. Marahil ay nagigiliw ka lamang sa iyong ama, Pedro. Opo. Nung huling pagkikita po namin, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Pumunta ako ng Cavite na hindi man lang nakapagpaalam. Ako rin ay nangungulila sa aking ama, Pedro. Bago ko umalis ng Espanya, pinaguhit ng aking ama ang aking larawan sa isang pintor upang maalala niya ako. Marahil, Padre, mahal na mahal kayo ng inyong tatang. Noong aking kabataan, ninais ng aking ama na maging opisyal ako sa sandatahang lakas ng Espanya. Ano po nangyari? Pinili kong pagsilbihan ang Diyos Ama. Pinili kong ilaan ang buong buhay ko sa pagsilbi kay Jesucristo. Naggalit po ang inyong tatang sa inyo? Pedro, ang amang nagmamahal ay hindi makukuhang magalit sa kanyang anak. Kagaya rin po ni Tatang. Mahal na mahal po niya ako. Kung kaya't lagi ko siya naaalala, Padre. Ang alaala ay isang magandang bagay, Pedro. Kung mailalagay lang natin ang ating alaala sa isang kahon at maaring buksan kung kailan naisin at kunitain. Marahil isang araw, lahat ng ating alaala ay mailalagay natin sa isang kahon. Ano kaya dapat kong sabihin kay Tatang sa muli naming pagkikita? Sabihin mo sa kanya lahat ng pakikipagsapalaran mo sa buhay. Ikwento mo sa kanya lahat ng nagawa mo rito. Sabihin mo, Tatang, ito po ang nagawa ko sa buhay ko. Natitiyak ko, Pedro, malulugod siya. Kung sa may tabaw, hindi gumatay ang tao. Makipaghiusa sila sa Diyos. Asa ba sila padung? Basta, maayos sila. Padung sila sa langit. Nindot ba sa langit? Ang langit ay isang pok na walang humpay na kapayapaan. Isang lugar na walang katapusang kaligayahan.
Kuya Esteban. Patan, tienes que informar a Padre Diego que el Padre Tomás de Cardeñoso ha llegado. ¿Puede dar, por favor, estos documentos? ¿Está claro? Sí, Padre Solano. Sangsako na ang nangyari, mga anak. Pinatay si Basa ng galit na katutubo. Mangyaring mag-ingat kayo. Iwasan ang anumang panganib o pakikipagtalo sa mga katutubo. Maglakad ng mabilis hanggat maaari. Huwag gumawa ng mga hindi kinakailangang paghinto sa kabahan ng daan. Si Pedro, manatili dito kasama ko. Hahanapin namin bukas si Esteban upang ibalik sa San Ignacio. Esteban! Esteban! Esteban!
Tatang! Ano nangyari, Pedro? Naginip lang po ako, Padre. Isang masamang panaginip. Hindi po. Isang magandang panaginip po, Padre. Matulog kang muli. Ang isang magandang panaginip ay hatid ng langit. Corpus Christi. Amen. Pagbati, Matapang, nakarating sa aking kaalaman na ang iyong may bahay ay nagsilang ng isang munting babae. Anong iniluwan ng may bahay na turingan? Sa loob ng aking tahanan isang bungo. Binyagan mo. Hatid ko'y kapayapaan, kaibigan. Nangyaring ialay mo ang iyong anak ng mabinyagan upang makapasok siya sa kaharian ng langit. Ayaw kong pabinyagan ng aking sanggol. Walang silbi ang binyag. Pumapatay ito ng mga bata. Hayaan mo iligtas ko ang iyong anak sa apoy ng impyerno. Umalis kayo o papatayin kita! Madali mo ako mapatay, kaibigan. Subalit hayaan mo akong mabinyagan ng iyong anak. Hayaan mong mabuksan ko ang pinto ng langit para sa kanya. Kung nais mo akong patayin ay magagawa mo. Subalit hayaan mo akong mabinyagan siya. Handa akong ialay ang buhay ng aking katawan upang makuha niya ang buhay ng kanyang kaluluwa. Pagod na ako sa inyong binyag! Pagod na ako sa inyong mga tinuturo! Wala na akong nais malaman patungkol sa inyong Diyos dahil siya'y masama at puno ako ng puot sa Kanya! Hayaan niyo akong binyagan ng iyong anak. In nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancti. Magalay, Hiraw. Anong nagatid sa'yo dito, Matapang? Tulungan mo kong patayin na isang nilalang. Isang masamang nilalang. Sino ang iyong kalaban? Si Padre Diego. Ang magas? Ang dakilang ama? Patayin natin siya. Sa anong dahilan? Nalimutan mo na ba na minsan na iniligtas ka ng dakilang ama sa kamatayan nung ikay masugatan? Bininyagan ka niya bilang isang Kristiyano! Anong nangyari sa'yo, Hiraw? Sa buong akala ko'y kinamumuhi ang mga misyonaryo. Ang dakilang ama ay isang mabuting tao. Siya ay tao ng kapayapaan. Tao ng kapayapaan? Kung gano'n na hindi na siya mananakop? Isa kang duwag! Duwag! Sino ang tinatawag mo duwag? Ikaw, Hiraw! Ikaw ang duwag! Hangad mo ba talaga siyang paslangin? Gusto mo ba talagang patayin ang dakilang ama? Wala na ako ibang hangarin pa, Hiraw. Kung gayon, dalhin mo ako sa kanya. At simulan natin ang pagpatay! Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Padre! Pedro! Diego. Patay si Padre Diego. Gabay ko sa aking paglalakbay.